So yun nga yung malalaki ang sahod dito sa Canada. Kalimitan kasi dito guys, syempre meron tayong tinatawag ng mga minimum wage. Pero ito yung mga malalaking sahod. It's Friday guys. Kagaya nung aking naipangako sa Facebook na yung mga nasa page natin, yung nakapanood sa page Facebook guys. Ito yung topic natin na pag-uusapan natin ngayon. Itong mga sahod sa Canada. Mga sahuran sa Canada. Pero kung bago yan, bago tayo magsimula. Kung bago ka sa channel na to, ikaw, oo yan, click mo na yung subscriber button mo natin na yan at saka yung notification bell. Nang sa ganun, updated ka pag meron tayong mga bagong ganap na kagaya nito. So, okay, Friday po, ang unang topic natin itong schedule sa mga trabaho. Dahil Friday, minsan off ko, weekend, minsan hindi. Bakit? Ito po yung tinatawag nila na rotation, na shifting, yung rotation shift nila. Meron po tayong tinatawag dito na regular shift na 8 hours at saka 10 hours a day. So, kung 8 po yung nakuha mo ng trabaho, 8 hours a day ka, so magtatrabaho ka na hanggang Friday. Ayan yun, ano? At meron naman tens na tinatawag. Ito po yung mga tens na pag pumasok ka ng alas 6 ay hanggang Huwebes ka lang po magtatrabaho. So, meron ka ng day off automatic na Friday, Saturday, Sunday. Itong 8 hanggang Friday ka magtatrabaho. So, 2 araw ang regular mong off talaga, ano? Ngayon, dito sa sinasabi ko sa trabaho ko, ito po yung rotation na hindi mo alam kung kailan babagsak yung weekend mo. So, medyo nakasalalay po dito yung tinatawag natin na minsan, kung halimbawa, tatrabaho yung asawa mo, may pasok sa eskwela yung mga anak mo, ay dito, medyo minsan lang kayo magtatagpo sa bahay nyo pag weekend. Kasi na regular weekend, di ba? Pero kagaya ng akin nga, na rotation, minsan-minsan lang dumadapo sa akin yung Sabado at Linggo, Friday, Sabado, Linggo. At tapos, sa gabi, kasi may nights ka pa, kasi days and nights tong ganito rotation. So, minsan mo lang makikita yung pamilya mo, talaga minsan tulog na sila. Pag days, 6 to 7 p.m., 6 a.m. to 7 p.m., so, inaabutan mo pa sila minsan, ano? At pag nights naman, yan ang problema kasi po, pag nights, nasa magdamag ka sa trabaho, at, ayun, matutulog ka ng buong araw para makabawi. Ngayon, dito naman po sa Canada, real talk tayo rito, yung mga trabaho. Ito po para doon sa mga kababayan natin na mga nag-a-apply at mga bago dito sa Canada. Hindi po ito kagaya sa Pilipinas na kung halimbawa, ang trabaho mo sa Pilipinas, ika nga ay nakamalinis ka ang katawan mo, hindi ka nahihirapan, nasa opisina ka. Siyempre, bonggalicious ang sahod mo rito, sa Huran, sa Pilipinas, pagka ganyan, di ba? Kung basurero ka sa Pilipinas, siyempre, basurero. Medyo maliit-liit ng kita sa mga kababayan natin. Pero, dito sa Canada po, yan ang malaking pagkakaiba. Kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan mong kumayod, magpagod, at harapin lahat yung struggle na nakaharap dito sa malaking sahod. Kung gusto mo naman ng easy-peasy lang na trabaho, kagaya po ng halimbawa, nasa bangko tayo, sa mga opisina tayo. O ayan, talagang madali lang yan kasi lagi ka lang dyan nakaupo or hindi ka masyadong ganun hirap na kagaya ng sinasabi natin na dito talaga sa trabahong napakabigat. Okay, dito po sa mga nasa opisina, syempre yan, medyo mababa ang sahod niyan. Tsaka yung mga nasa bangko, ito nga natin mga ganyan, yung mga hindi masyadong dudumihan yung kamay o hindi gumagamit masyado ng mga puwersa, lakas, yan, medyo hindi ganun kagandahan ng sahod. Pero yan po yung minimum Okay na yun. Survive naman tayo sa ganyan. Depende po sa pamumuhay ng tao yan Kahit naman po sabihin natin malaki ang kinikita mo kung gastos dito, gastos doon. Wala rin yan. Wala din. Wala rin pupuntahan. So, depende po sa pamumuhay nyo. Sa inyo na po yan. Nasa sa inyong diskarte na yan. Ngayon, ito pong trabaho na sinasabi ko, bukod roon sa mataas na sahod, kung gusto mong maging malaki yung sahod mo, meron ka ditong kinaharap na talagang super na talagang mahirap. Kagaya po nitong, kung napanood niyo yung Facebook ko, sa dulo nun,
nandun po yung aking struggle na kung pag nag-nights ka, andun ka sa yards, minus 36, 35, minus 40, 45, 50, wala kang magagawa. Kasi yan yung trabaho mo, kaakibat yun dun, ano? Kaakibat yun dun sa pinasok mo na yon. So, napakabigat. Meron naman po na may mga, dati kong trabaho, ganun din halos, nasa labas din ako. Pero, may rules doon, may mga company po na susunod yung rules na halimbawa, every 1 hour, papahinga ka ng 10 minutes, 15 minutes, kasi nga masyadong malamig. Alam ko maraming tataas ang mga kilay dito, mga kababayan natin, dahil alam nila yung may batas talaga dito, dapat magpahinga, no? Depende po sa sitwasyon. Kasi po kagaya ko, ang sitwasyon ko, halimbawa, nandun ako sa yard, na ang layo-layo ng lalakarin mo bago ka makabalik sa building nyo, no? At busy yung line nyo, ika nga talagang kailangan yung matapos yung trabaho na yun, hindi nyo po pwedeng ihinto. Kumbaga, yung amin pong mga breaks, ay kami na lang gumagawa kung kailan pagtapos na yung trabaho dahil baka mamaya merong dumating na mga importanteng kailangan talagang gamitin yung lugar na yon. So, kailangan namin i-secure. Hindi po pwedeng iiwan namin yung ginagawa namin, magkakape kami. Hindi po pwedeng gano'n kasi ito may mga tinatawag sila dito na parang may operator dito na nagsiset up ng mga kagaya ng mga dumarating na train. Meron ditong nagsiset up ng ganyan na sila mismo yung naghahawak ng mga oras, tumatawag sa company na parating kami ng ganyang oras. So, hindi mo kayang pigilan yun, guys, pag nagbigay sila ng oras. So, pag nataon ka sa ganon, yun ang problema mo. So, meron talagang humahawak talaga ng schedule na yun At ipapasa lang sa building namin, sa aming department, na kailangan i-clear niyo yung ganito, kaya i-clear niyo yung ganitong lugar. So, wala kang magagawa, guys, kahit gutom na gutom ka na, ganito kalamig ang panahon, kailangan mong gawin. So, yun po yun, kaakibat ng trabaho mabigat. At yung iba pang trabaho dito, sabi ko nga sa inyo, hindi naman lahat ng kumpanya ay gano'n ang sistema. Maswerte ka pag nakapagtrabaho ka sa company na maganda rin ang sahod, mahirap ang trabaho, pero ika nga, malapit ka lang sa building, pwede ka maglabas-masok. So yun po importante sa mga kababayan natin mga nag-a-apply at mga dito sa Canada, kailangan po ay bago natin pasukan, siguraduhin nyo po na talagang ika nga itong kaklaruhin nyo na itong papasukin nyo ay ika nga medyo talagang dapat medyo handa ka na, no? Kasi nga medyo minsan hindi mo alam kagaya ng halimbawa radio lang yung communication nyo at nawala ka ng battery, hindi alam ng kasamahan mo ron kung ano nangyari sa'yo. So yung mga ganito may kakibat na safety, mga safety concern tong ganito So kailangan ingat at kailangan mo pong talagang tanungin mabuti bago ka mag-apply sa trabaho kung ano ba talaga yung duty mo, mga duties mo doon. Dahil kung may mga kasamang ganito at kung bago ka pa lang sa Canada dahil sa sobrang grabe yung klima, maaring may masamang mangyari sa iyo. Kaya piliin po natin yung tama sa yung kakayanin nating trabaho. Huwag po tayo bumasid doon sa sahod. Kasi sabi ko nga sa inyo, sahod na maliit, sahod na malaki, at kung hindi, halos lang naman yan, depende po sa tao, sa nagdadala kung paano, kahit gano'ng kalaki ang sahod natin, kung napakaluho natin, ayan, di ba? Mabigat. Samantalang, maliit ang sahod mo, marunong ka sa buhay, lagi ka lang merong plastic sa bulsa, pan-sharon sa mga handaan, okay na. Joke lang yun, guys, kasi kahit na malaki ang sahod, nagsya-sharon pa rin. O yan yung next vlog natin, yung mga sharon-sharon. Kasi meron tayong pupuntahang handaan sa mga, sa mga susunod na vlog natin. So, bantayan niyo yan. Tingnan natin kung makaka-sharon ba tayo, paano ba ang pagsya-sharon dito sa Canada. Hindi na tawag nila sharon. Okay, guys, thank you ulit at good luck sa mga nag-a-apply and we love you all. God bless. Happy designing out. Ano kaya naka-on na yun? Na-on. Mahirap na. Talagang nangangakwat. Tapos di ko na